Mga ka-hoops, what if sabihin ko sa inyo, isang banggaan lang, pwedeng magbago ang takbo ng buong conference. At habang may injury scare sa Hinebra, sa NBA naman, may usap-usapan na, sinasadya daw magpatalo ang Lakers. Oo, hindi ito clickbait. Kaya himayin natin. Unahin natin ang nakakalungkot na balita sa Barangay Hinebra. Sa laban kontra Blackwater Bossing, hindi natapos ni Japet Aguilar ang laro. Bakit? Isang matinding banggaan, with a huge import, Robert Bolek, Robert Apso. Sa lakas ng impact, tumama ang dibdib ni Japet. At ayon sa reports, nahirapan siyang huminga, at mas matindi pa, may lumabas daw na dugo. Kung totoo man to, mga bro, hindi ito simpleng injury. Delikado to. Dinala siya sa medical attention, naka-oxygen pa para makarecover. Good news. Ayon sa updates, stable naman na siya ngayon. Pero real talk, mukhang malabo na siyang makalaro sa remaining elimination games. At kung Hinebra fan ka, alam mong malaking kawalan to. Hindi lang scoring ang ambag ni Japet. Defense, rim protection, experience, lahat yan mawawala. Ngayon, may mga fans na galit, gustong parusahan si Apso. Pero kung papanoorin mo yung play, hindi naman siya dirty move. Basketball is physical. Minsan, may tatamaan talaga. At sa laki ng import plus timing ng depensa. Isang split second lang, boom, injury agad. Ngayon, usapang Justin Brownlee naman tayo. 21 points. Oo, yan lang ang naitala niya laban sa Blackwater. At dahil dyan, binabatikos siya ngayon. Pero teka lang mga ka-hoops, 21 points lang ba talaga, mahina? Or hindi lang natin nakikita ang buong picture? Kita nyo naman, paghawak pa lang niya ng bola. Double team agad. Hindi siya binibigyan ng space. Hindi siya pinapahinga ng depensa. At kahit ganon, nag-deliver pa rin siya. Ang hindi napapansin ng iba, yung presence ni Brownlee, siya ang dahilan kung bakit nakakascore ang locals. Hindi kilala bilang main scorer. Pero nakahanap ng rhythm dahil nakafocus ang depensa kay Brownlee. Ganito yan hindi kailangan laging ikaw ang bida. Minsan, ikaw ang dahilan kung bakit nagiging bida ang teammates mo. So bago natin judge si Brownlee, tingnan muna natin ang buong laro, hindi lang stats. Ngayon, lipat tayo sa NBA, dahil mas mainit ang usapan dito. Yan ang standing ngayon ng Lakers kontra Rockets. At sa totoo lang, parang wala nang sagot ang Houston kung paano pipigilan si LeBron. Pero eto ang mas malaking issue. Nasaan si Kevin Durant? Game 3, wala siya sa bench. Kahit man lang suporta, wala. Official reason, sprained ankle. Pero mga bro, aminin natin. Kung simpleng sprain lang yan, hindi ka ba pupunta para suportahan team mo? Kaya ngayon, dalawang tanong ang lumalabas. Una, may tinatago bang mas malalang injury ang Rockets? O pangalawa, sumuko na ba si KD? At eto pa ang mas wild na theory. May nagsasabi, baka raw sinasadya ng Lakers na hindi tapusin agad sa Game 4. Bakit? Para pahabain ang series. At bigyan ng mas maraming time makarecover sina Luka Doncic at Austin Reeves. Kasi isipin nyo, kung matapos agad ang series, mas maaga din magsisimula ang next round. At kung hindi pa 100% ang stars mo, delikado yan. Pero para sa akin, kung kaya mong tapusin mo na. Playoffs to. Walang second chances. At kahit wala pang team sa history ang nakabalik mula 0 hanggang 3. Hindi ibig sabihin imposible na. Basketball is unpredictable. Isang game lang, pwedeng mag-shift ang momentum. Kaya kayo mga ka-hoops, ano sa tingin nyo? Dapat bang ipahinga si Japet Aguilar kahit playoffs na? Na-judge ba ng unfair si Justin Brownlee? At ang Lakers, tatapusin na ba nila sa Game 4? O may ibang plano? Comment nyo lang sa baba, gusto kong marinig opinyon nyo. At kung gusto mo ng ganitong klaseng usapang basketball, walang halong bias, diretsong analysis lang. Subscribe ka na sa Race Hoops Universe. Dito, laro lang ang pinapakinggan, pero kwento ang banibida. Hanggang sa susunod, mga ka-hoops.